Si Brin ay isang mananahi na naninirahan pa rin sa kanilang lumang bahay. Patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang ina at ng kanyang matalik na kaibigan, si Maude. Upang makayanan ang lungkot, gumagawa siya ng modelo ng kanilang bayan sa kanyang sala. May isang insidente sa nakaraan na tila nagdulot ng pagkamuhi ng buong bayan kay Brin, kaya't siya ay namumuhay ng mag-isa, laging balisa, at palaging nagtatago sa mundo. Isang gabi, nagising si Brin at nadiskubre ang isang hindi kilalang nilalang sa kanyang tahanan. Agad niyang napagtanto na ang nilalang na ito ay isang humanoid na alien. Sinubukan ni Brin na tumakas, ngunit siya'y hinahabol ng alien. Gumamit ang alien ng telekinesis upang supilin si Brin, ngunit aksidenteng nasaksak niya ito sa ulo gamit ang isang piraso ng kampanaryo mula sa modelo ng kanyang bayan. Dahil dito, napalaya si Brin. Nadiskubre ni Brin na lahat ng elektronikong kagamitan ay hindi na gumagana matapos ang pagpasok ng alien. Iniwan niya ang kanyang sasakyan at ang bangkay ng alien bago tumungo sa bayan. Sa kanyang paglalakbay, nadaanan niya ang isang bakanteng bahay ng kanyang kapitbahay at isang naaksidenteng delivery van bago makarating sa istasyon ng pulis. Dito, nagulat siya nang makasalubong ang mga magulang ni Maude, na siyang hepe ng pulisya at ang kanyang asawa. Tinitigan siya ng ina ni Maude nang may matinding galit, dinuraan sa mukha at saka umalis ng istasyon. Napilitan si Brin na tumakas muli. Ngunit habang siya ay nasa bus palabas ng bayan, napansin niyang ang mga pasahero ay sinusubukan siyang pigilan, na lahat ay kontrolado ng mga alien. Pagkatapos ng maraming pagtatangka na matakasan ng mga alien, napadpad si Brin sa isang inabandonang simbahan at binisita ang libingan ni Maude. Dito, nakita niya ang isang grupo ng mga taong tila kontrolado ng maliliit na nilalang na may mga galamay na gumagapang sa ilalim ng kanilang balat. Sa gabing iyon, bumalik si Brin sa kanyang bahay kung saan isang nagliliwanag na liwanag ang nag-alis ng bangkay ng alien mula sa kanyang tahanan. Pinilit ni Brin na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa dalawang bagong nilalang. Matapos ang isang laban, napatay niya ang isang mas maliit na alien sa pamamagitan ng pagtuhog nito gamit ang sirang hawakan ng walis at pagsara ng pinto ng aparador. Muli niyang sinubukan tumakas ngunit siya'y nahuli at hinila ng isang taong kontrolado ng alien papunta sa sinag ng isang lumilipad na platilyo. Gayunpaman, bago siya makuha ng mga alien, naitulak niya ang tao sa sinag at siya'y nakatakas. Sinundan siya ng isang mas malaking alien na sa kalaunan ay nahulog sa bitag ni Brin sa kanyang sasakyan. Naputol ng isang paa ng alien ang tangke ng gasolina na agad na sinindihan ni Brin, ngunit napatay ng lumilipad na platilyo ang apoy gamit ang isang sinag. Gayunpaman, nasunog ang nilalang hanggang sa mamatay. Pagbalik ni Brin sa kanyang tahanan, siya ay inatake ng isang humanoid na alien na nagpadala sa kanya sa isang pader gamit ang telekinesis at siya ay pinigilan ng isang pulang sinag. Pinilit ng alien na iluwa ang isang nilalang na may mga galamay na pumasok sa bibig ni Brin. Sa loob ng isang malupit na guni-guni, nakita niya ang kanyang bahay na walang anumang sira at si Maude ay buhay pa. Ngunit naputol ni Brin ang guni-guning iyon at hinila palabas ang nilalang mula sa kanyang bibig. Agad na nagpatawag ang alien ng isang lumilipad na platilyo na siyang nagpakita ng kakambal ni Brin na pinalaki mula sa galamay na nilalang. Hinabol ng kakambal si Brin hanggang sa masukol siya sa kagubatan. Tinaga siya ng kakambal, ngunit nagawa niyang patayin ito gamit ang isang kutkutin at tumakas sa isang bakanteng kalsada. Dito niya nakasalubong ang isang napakalaking alien bago siya nilamon ng isang lumilipad na platilyo. Sa loob ng platilyo, si Brin ay pinilit ng mga humanoid na alien na balikan ang mga alaala ng nakaraan na siyang nagpapakita kung bakit naging kaaway ng bayan si Brin.
Sa isang alitan sa isang bukid, naitulak si Bryn ni Maud at sa sobrang takot, tinamaan niya ito sa ulo ng isang bato na nagdulot ng kamatayan ni Maud. Nag-usap ang mga alien at ibinalik si Bryn sa lupa nang walang nilalang na kumokontrol sa kanya. Paglipas ng panahon, muling namuhay si Bryn sa kanyang bahay na tila walang nasira. Ang buong bayan ay kontrolado na ng mga alien, ngunit sa kakaibang pagkakataon, naging mabait na ang lahat ng tao sa kanya.